Hello mga bay. Pagpalang adlaw mga kaibigan. Mag-react tayo dito sa video ni Harry Roque mga kaibigan. Panoorin natin. Mga video sa release ng China, mukhang ang tatapang talaga na ating mga kababayan, which makes me proud na talaga namang sila talaga ay handang makipagpatayan para sa bansa. Yan po talagang Pilipino. Hindi magpapatinag, hindi magpapadaig sa mga dayuhan. Tama. Lalong-lalo na kung ang tingin natin ay pinuprotektahan ng atin. So, pinupuri ko po talaga ang katapangan ng ating mga Pilipino. Pero ang realidad po, ginagamit lang po ng Bangag Jr. ang China issue para isalba ang kanyang sarili. Ang tawag po dyan, wag the dog. Kapag ikaw ay sinusukan na ng taong bayan, humanap ka ng kaaway. Nang sa ganon, makakalimutan nila ang kapalpakan, makakalimutan nila na bangag si Marcos Jr. at instead magkakaisa para magalit doon sa kalaban ng bansa, at ito ang China. Consistent po yan. In fact, baka sumulat ako ng artikulo at ipapublish ko na ang time frame na tuwing pumuputok ang kontrobersiya sa panig ng China at ng Pilipinas, may survey na lumalabas na bagsak sa trust and approval rating si Marcos. Kaya mga Pilipino, wag na tayong magpalinlang. Itong ginagamit ngayon ng administrasyon para makalimutan ng kapalpakan ang pagiging bangag ng presidente ay para tratuhing kaaway ang bansang China. Pero bagamat tayo ay hanga sa katapangan na nakita natin sa mga Pilipino, ang realidad po, wala po talaga tayong laban kung magputukan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Correct mga kaibigan. Wala talagang laban ng Pilipinas. Napakalayo ng agwat. Parang Pacquiao at sino ba yung binakamay ng kalaban? Si Hatton. Pangaditso. Dahil ang China po ngayon, ang pangalawang pinakamalakas na hukbong sandatahan at pangalawang pinakamayamang bansa sa daigdig. Bukod pa dyan, nakasaad po sa ating saligang batas na ipinagbabawal ang giyera bilang pulisiya natin na pambansang panlabas na relasyon. Dapat, sang-ayon din sa UN Charter, talagang ayusin natin ang hidwaan natin sa ating mga karatig na mga bansa sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Nung nakita ko ng hataw yung Pilipino, feel ko po, gusto ko ako rin manghataw. Pero ang katotohanan po, kung tayo ay magpapatuloy na manghataw, siguraduhin natin na kapag sila ay humataw pabalik, kaya natin panindigan. Sa ngayon po, kakaunti lang pong mga sundalong involved dyan. Kaya nga po, lilinawin ko po wala pang gera po sa panig ng Pilipinas at ng China kasi yung hatawan na nangyari, ilan lang naman sila. Isolated po yan. Hindi pa po umiiral ang batas na umiiral sa labanan dahil kinakailangan intense at saka sustain kapag umiral ang international humanitarian law. At magpasalamat po tayo na hindi pa umiiral ang international humanitarian law dahil umiiral lang po yan kapag meron na talagang putukan, meron ng full-blown na gera na sana naman po huwag mangyari. Ang hirap dito sa administrasyon nito dahil nga po ginagawa nilang panakip butas sa kanilang kapalpakan, sa kanilang pagiging bangag, sa kanilang pagiging korap ang issue ng China. Flood control, ibalik sa investigasyon, no? Kailangan ibalik yung flood control. Wala man lang, impeachment lang palagi, impeachment, hindi man lang naggawa ng flood control. Matagal na. Mabot na ng isang taon, mahiya naman kayo. Nilang sasabihin na yung mga tumututol na makipagyera sa China ay hindi maka-Pilipino. Excuse me, ikaw Marcos, kung gusto mo makipagyera, yung 3 mong anak na lalaki, ang siyang padala mo doon. Napapansin niyo ba yung mga ibang bansa? Yung mga prinsipe, yung mga anak nila ang nangunguna sa hukbong sandatahan. Kung gusto mo talaga makipagyera sa China, ipadala mo yung 3 mong anak na lalaki. Gawin mo silang, i-conscript mo sila sa armed forces at silang manguna. Pero hindi po pwede na para masalba ikaw, dahil ikaw ay sinusuka na ng taong bayan, ang gagamitin mo makikipaggera ka sa isang bansa para makalimutan ka. Well, kung gusto mo talagang ganyang pulisiya, unahin mong ipadala yung mga anak. Dahil ang mga Pilipino, gutom na nga, wala nang trabaho, padadala mo pa sa gera na wala namang saysay para mamatay.
Ano maghihita natin sa paglalaban sa China? Sa totoo lang, dahil hindi naman tayo mananalo sa paglalaban, kapag tayo nakipaglaban sa China, gaya ng ginawa ni Noynoy Marcos, ni Noynoy Aquino doon sa Baho de Masinloc, nawala sa atin ang Baho de Masinloc. Di ba? Yun yung huling pagkakataon na talagang tayo nagdesisyon na labanan ng China. Pag tayo lumaban, dahil na hindi natin kaya silang taluhin, mawawala ang teritoryo natin. O, ngayon nakipag-away ka dahil dyan sa Ayungin na meron tayong nakabulok na barko dyan. Sa totoo lang po sa larangan ng international law, hindi po teritoryo yung area yan. Kasi nga po, permanently below water yan. Kaya nga po, linubog natin yung isang barko dyan, panahon ni Estrada na Navy, para meron tayong magkaroon ng angkulo dun sa ating claim sa area na yan. Pero hindi po yan isla para maging teritoryo. Yan po ay magiging kabahagi lang ng karagatan o ng continental shelf dahil yan po ay permanently underwater. Wala po kahit sinong bansa ang po pwede magkaroon ng titulo dyan unless mapakita nila na yan ay kabahagi ng territorial sea at wala naman pong bansa na may isla na within 12 nautical miles dyan sa Ayungin Shoal na yan. So hanggang EEZ lang po yan. Or di naman kaya territorial sea, pero I doubt it kasi wala namang land territory na 12 nautical miles po dyan. Sa totoo lang po, hindi dapat tayo makipagpatayan dyan. Dahil wala naman pong bansa na makakaklaim na teritoryo yan. Yan ay kabahagi lamang na exclusive economic zone na meron lang karapatan na mag-angkat at makilaban sa tanging yaman. Pero hindi dapat tayo magpakamatay dyan. Bagamat ang desisyon ay ilubog yung barkong yan kasi nga po kapag ang isang Navy ship ay inatake ng mga China, ang buong paniwala ni Marcos Bangag ay sasaklolong Amerika dahil sa Mutual Defense Treaty. Dahil ang isang Navy boat, miski hindi na umaandar, ay sa ilalim pa rin ng jurisdiction ng Pilipinas at kapag yan ay sapilitan at tinanggal dyan, po pwedeng maging act of war. Ano naman ang garansya na kapag ikaw nakipaggera, isasaklolo ang mga Amerikano? Paulit-ulit nang sinabi at ang huling nagsabi diyan ay yung asawa pa ni Clinton. Hindi sila para makipaggera dyan sa mga bato-bato na yan. Mas malaki ang pang-nasyonal na interes ng China kaysa mga bato-bato na ipinaglalaban ng Pilipinas. Sa katunayan hanggang ngayon, hindi pa kinikilala ng mga Amerikano ang titulo natin dyan sa pinag-aagawang Spratleys Islands. Diba? Dahil paulit-ulit nilang sinasabi na nung binili nila ang Pilipinas doon sa pamamagitan ng Treaty of Paris, labas sa binili nila yung mga isla ng Spratleys. Ay paano na yan? Naniniwala ba kayo na makikipaggera ang Amerika sa China dahil sa mga bato-bato ng Pilipinas? Sulol kung kayo maniniwala dyan. Kung makikipaggera tayo sa China, tayong mamamatay, mauubos tayo at hindi rin natin makukuha yung mga teritoryo na inaangkin natin sa pamamagitan ng dahas. Ang total, huwag tayo magpapadin lang. Palibasa, palpakang Marcos, naghahanap sila ngayon ng issue para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Negative 27. Dahil sa ginagawa ng Marcos Jr., na kapag siya ay talagang sinusuka, binubuhay na naman niya yung galit ng Pilipino sa China. Let us not fall for the trap. Ang problema, tanggalin natin si Marcos dahil siya'y bangag at dahil siya'y bangag ang akala niya kaya niyang girahin ng China dahil akala niya sa kanyang bangag na daigdig sasaklolong Amerika sa atin. Nakalokohan naman. Walang pundasyon, legal o faktual yung kanyang paniniwala. Well, actually, si Trump ngayon ay nakikipagkaibigan sa presidente ng China. So, kung gigirahin ng China, napakalaking gulo. Mag-iiba po ang ekonomiya, no? Dahil lahat po ng gamit natin, itong gamit ko, itong cellphone natin, made from China to lahat. Kung alahanin nyo, pati chips natin, mga kaibigan, na ginagamit, galing 90% mula sa China, no? Ganun kapangyarihan in terms of economic, in terms of military facility. Grabe talaga yung China, no? Imbis na makigira tayo, makipagkaibigan na lang tayo, no? Ano ba, para tayong mga langgam dyan. Na kapag nag-away tayo ng China at nagputukan dahil sa mga bato-bato na yan,
at saka isang bulok na barko, sasaklolong Amerika para ipanalo tayo. Gumising na tayo sa katotohanan. Tanging Pilipino lang ang pwedeng magtaguyod ng pangnasyonal na interes sa Pilipinas. At sa ngayon, dahil wala tayong kakayahan na matalo ang China sa isang gera, tanggapin natin na ang resolusyon ng pinag-aagawa ng Israel na yan ay nakasalalay pa rin sa mga mapapayapang mga pamamaraan kasama na ang diplomasya at yung pagkonsidera sa mga ibang klaseng mga solusyon gaya ng joint use and exploration. Huwag na tayo magpilitan na exclusive dahil kung exclusive nga, baka pumutok ang gera na hindi naman natin mapapanalo. Ang yabang-yabang kasi itong Marcos Jr. neto dahil akala niya sasaklolo ang Amerika dahil sa mga pinag-aagawang islands na yan o mga bato. Hindi nga ang islands yan, karamihan ng... sa totoo lang, lahat ng totoong isla, hawak na natin. Ang mga hindi natin hawak ay mga artificial islands na hawak ng ibang claimants. So sa totoo lang, kung tayo mapanalo natin sa isang hukuman ang titulo sa lahat ng totoong isla na hawak natin, win na ang Philippines. Kaya lang, hindi natin maangkin yung napakalawak na South China Sea. Ang maangkin lang natin ay yung mga 12 nautical miles doon na nakapaligid sa lahat ng totoong isla na hawak natin at ang definisyon ng totoong isla ay yung high tide o low tide ay litaw, hindi nalulubog. Alam niyo po, delikado itong larong ginagawa ni Marcos. Dahil kung talagang ang tingin niya, ang tanging pag-asa niya para manatili sa kapangyarihan at di mapansin ang kanyang kabangagan at kakurakutan ay paggegera sa China, mamamatay ang ating kabataan sa gera na walang saysay. Tama. Ulit Tama. po ha, ang pinaglalabanan lang ay mga isla na lahat hawak natin. Walang kahit sinong bansa na may hawak na totoong isla, tayo lamang. 8 yan. At ang kinakailangan lang ay iwasan natin na bigyan ng pagkakataon ang mga Chino na palayasin tayo dyan. Dahil minsan, pinalayas na nga nila tayo sa bahong problema sa Chino. Bakit natingin nyo sa laki ng hubong sandatahan, pati ng Navy at Coast Guard ng China, hindi nila sapilitan na po pwede tayong i-evict sa Pag-asa Island? Kakayanin nila yan. Ang importante, iwasan natin or wag natin silang bigyan ng pagkakataon na tayo ay sapilitan pagtabuyan sa mga isla na hawak natin dahil pag tayo napatabuy dyan, baka hindi na tayo makabalik. Yan ang katotohanan. So sa akin, ang pinakamabuti, status ko, patuloy na pag-uusap at ngayon po, ako mismo personal, nagsimula na mga Chino, mga kaibigan, matagal na tayo mga magkapit-bahay. Pwede ba, simulan na natin yung proseso na maghanap ng solusyon. Hindi dapat pinalalala ang problema, dapat ngayon naghahanap na ng solusyon. Tama. Habang hindi nare-resolve yung hidwaan na yan, walang nakikinabang. Tama. Yaman. Diba? Ang estimate nila dyan nga sa isang parte ng pinag-aawayan ng teritoryo, dyan sa Recto Bank. Aba, ang estimate nila, 5 times the deposit of Saudi Arabia's oil and natural gas. Habang nandiyan ang hidwaan, walang nakikinaban dun sa 5 times na expected na natural gas and oil dyan sa Recto Bank. Ayaw pa natin yumaman. Dapat i-considera na natin dahil hindi naman talaga kabahagi ng teritoryo under the UN Convention on the Law of the Sea dahil yan ay parte pa rin ng karagatan at yung tinatawag na continental shelf. Pwede na po yan na magkaroon tayo ng mapayapang solusyon para natin pakinabangan kesa ngayon na walang nakikinabang. Hindi po talaga mareresolba yan kung mananatiling issue na amin ito at hindi sa inyo. Sa katunayan po, hanggang hindi natin kaya buhayin at bigyan ng mabuti ang buhayan ng ating mga kababayan, huwag na tayo mag-ambisyon na matatalo natin ang China sa isang gera. Ang kinakailangan nga, solusyon para sa ganun, yung tanging yaman na narariyan sa pinag-aagawang teritoryo, mapakinabangan na ng Pilipinas now. The end. Maraming salamat. So yun mga kaibigan, nakikipaglaban ngayon ang administrasyon kontra China. No? Hindi man lang masagot ang mga korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Walang schedule kung kailan ang investigasyon. Walang update, no? Flood control is the biggest scam, no, in government funds. So hindi nila pinagpatuloy yung investigasyon kahit na may mga
Ganyan kabulok yung sistema, mga kaibigan. Isipin nyo. Isipin nyo mabuti. May 18 witness, ha? In terms sa kwan, ilang witness lang yung nasa binigay nila sa kwan, impeachment. Pero sa flood control, ilan yung witness? Ilan yung mga tawag nito? Yung mga proof of evidence, no? Yung proof of kwan, proof of truth. Mga pictures, mga videos, no? Wala, di ba? At ngayon, gusto pang makigera sa China. Diyos ko. Wala tayong magawa dyan. Wala tayong magawa dyan. Kung isipin mo, para tayong pumunta sa gera na yung dala natin, pat-pat lang. Dahil yung China, mga kaibigan, napakalaking bansa. No? Hindi madadala sa tapang lahat ng bagay, mga kaibigan. Unahin muna natin yung sarili nating mga problema dito sa Pilipinas. No? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung nangyari sa flood control scam natin. Wala. Focus ngayon ang ating gobyerno, yung impeachment ni BP Sara. Ha? Na 125 million na sinabi ng COA maganda ang paggagamit, unmodified niya. Tingnan nyo yung kalokohan ginagawa. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang proseso ngayon sa impeachment. Pero sa flood control, wala man lang kahit isang schedule. So, ayun mga kaibigan. Panoorin nyo tong video na to, mga kaibigan. Suportahan nyo bawat videos natin. Mag-react tayo, mga kaibigan. Latest updates ito sa Pilipinas. Bigyan nyo po ng reaction, comment. Mag-comment po kayo dyan. Mag-like, subscribe. For the next video natin, mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po ang vlog natin. God bless.